araw, sa isang napakasing palasyo ng Berbanya, may nakatirang isang hari, si Haring Fernando, at Reyna, na si Reyna Valeria, na may tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Pinag-iisipan ng hari kung sino ang magmamana ng kanyang trono. Si Don Pedro ba ang kanyang panganay? Si Don Diego ba ang pangalawa niyang anak? O si Don Juan ang kanyang bunso? Isang gabi, napanaginipan ng hari na pinatay ng dalawa niyang anak ang isa niyang anak. Ang panaginip na ito ang naging dahilan ng kanyang sakit na ang tanging lunas lamang ay ang pag-awit ng ibong Adarna na matatagpuan sa bundok Tabor. Sinabihan niya si Don Pedro ang kanyang panganay na anak na pumunta sa bundok Tabor upang hulihin ang ibon. Si Don Pedro ang inuutos ng kanyang amang hari. Nakakagad siya sa bundok Tabor upang hulihin ang ibon. Bago siya umakyat sa bundok Tabor, may isang matandang babaeng humingi sa kanya ng pagkain. Pero, hindi niya ito binigyan. Pag-akyat niya, nakita niya ang ibong Adarna umaawit. Di nakatulog sa sobrang lamig at ganda na pag-awit ng ibong Adarna. Habang siya'y natutulog, dinamihan siya ng ibong Adarna na naging sanhi ng pagiging niyang isang bato. Ilang taon na ang nakalipas, hindi na nakita si Don Pedro kailanman. Kaya, si Don Diego naman ang inutusan ng hari na pumunta sa bundok Tabor upang hulihin ang ibong Adarna. Siya sa pinag-uutos ng ama ng hari, kaya siya'y naglakbay na patungo sa bundok Tabor. Bago siya umakyat sa bundok Tabor, siya'y kumain muna upang magkaroon siya ng lakas sa pag-akyat sa bundok Tabor. Pero, habang siya'y kumakain, may isang matandang humingi sa kanya ng pagkain, pero hindi niya ito binigyan. Habang naghihintay si Don Diego, narinig niya ang ibong Adarna maawit. Ito ang naging sanhi ng kanyang mahimbing na pagkatulog. Habang siya natutulog, siya ay dinamihan ng ibong Adarna. Kaya siya ay naging isang bato. Ilang taon din ang makalipas, hindi na muli pang nakita si Don Diego. Kaya, nagpresenta si Don Juan na pumunta sa bundok Tabor upang hulihin ang ibong Adarna at upang mailigtas niya ang kanyang dalawang kapatid. Nang walang takot at pag-aalinlangan. Kumain muna si Don Juan bago umakyat sa bundok Tabor upang siya'y magkaroon ng sapat na lakas. Habang siya'y kumakain, may isang matandang nanliw sa kanya ng pagkain. Binigyan niya ng pagkain ng matanda ng buong puso, kaya siya ay natulungan ng matandang makipagkita sa ermitanyo. Sinunod niya ang sinabi ng matanda kung paano makakapunta sa tirahan ng ermitanyo, kaya nilaman niya ang lugar na walang kahirap-hirap.
siya ng ermitaryo at sinabi ang mga dapat niyang gawin kapag kaharap na niya ang ibong Adarna at kung paano niya ito mahuhuli. Ilang saglit lamang ay umalis si Don Juan upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang huliin ang ibong Adarna, dala-dala ang mga kagamitan sa paghuli sa ibon. Noong nakita niya ang ibong Adarna, hinanda niya kaagad ang kutsilyo, ang kalamansi at ang gintong sintas para mahuli niya ang ibon. At sinimulan na ng ibong Adarna ang pag-awit. Iniwan ni Don Juan ang kanyang bisig at pinigaan ng kalamansi upang malabanan niya ang pagkaantok dahil sa lambing ng pag-awit ng ibong Adarna. At nang tulog na ang ibong Adarna, inakyat niya ang puno at hinuli ang ibon, sabay tali ng gintong sintas. At pagkatapos, sumalok siya ng tubig at ibinuhos sa dalawa niyang batong kapatid, at bumalik na sila sa dati. Sobrang inggit na pag-isipan ng dalawa niyang kapatid na bugbugin si Don Juan at iwan sa kagubatan. Ganun na ang kanilang ginawa. Binugbog nga nila si Don Juan at pagkatapos, kinuha nila ang ibon at umalis na. Makalipas ang ilang oras, sila'y nakabalik na. Sinulubong sila ng mga mamamayan na tuwang-tuwa at ng buong galak. Sinimulan na nilang paawitin ang ibong Adarna, ngunit ayaw nitong umawit. Biglang dumating si Don Juan at sinabi ang totoong pangyayari. At sinimulan nang umawit ang ibong Adarna dahil nasa harap na niya ang totoong nakahuli sa kanya. Pinagalitan ng ama nilang hari sina Don Pedro at Don Diego, pero agad din naman niya itong pinatawad. At sa huli, pinakawalan na nila ang ibong Adarna para sa kalayaan.